Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome na naman sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon muli. Tayo po ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Again, good morning. Good morning po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also sa lahat po ng mga mission churches and mission pastors po natin. Good morning po sa inyo pong lahat. At muli, salamat sa Panginoon at marami na naman tayo matututunan for our week starter show. Kaya let's tune in and be a blessing to our loved ones by sharing the link, mga kapatid, no? At salamat po sa Panginoon muli ay tayo po ay nagsama-sama. Hindi ko napapatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning po. Good morning, sir. At magandang umaga po sa inyong lahat. At nawa ay nanonood na kayo at hindi pa kumakain. Mahirap kasi yung dalawang bagay ang ginagawa. Kumakain at nanonood. Magandang umaga po at gusto ko rin batiin lahat ng mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello! Hello kayong lahat dyan. At syempre sa mga nagwagwapuhang mga area leaders ng aming, lalo na ang aming area, ang Central South family. Hello, Sir Gerard and members. Hello po kayo dyan. At nawa ay nanonood na tayong lahat. Kaya invite na po tayo. At ako, ang boses ng Lola. Anyway, batiin ko rin ang... Sino pa yung nagpapabati sa akin? Nakalimutan ko. Sino ba may kaarawan ngayon? Wala? Yeah, kahapon po aking may bahay, si Ma'am Christy. Yan, happy birthday sa iyo. Belated happy birthday, Ma'am. Yon, si Sir Benson, ang ating preacher sa Baag, Okay. Kapas. Happy birthday, sir. At doon pa sa mga may birthday, happy birthday po sa inyong lahat. Yan, happy birthday po. Salamat sa Panginoon dahil napakaganda rin ng ating panahon ngayon. Hindi mainit, hindi malamig, hindi umuulan. Katamtaman lamang. Oo. At ikaw na nga muna magsalita. Medyo anong boses ko. Ayan. Anyway, so again, ay batiin muna natin yung mga live viewers natin na nandyan. Ayan, sila Ma'am Leonor Giray and also si Ma'am Helen Capundan, Ma'am Belia Quinones and also si Ma'am Gemma Krampatanta. Nakita ko na Sir BJ Son Castro. Ayan, sabi niya, good morning sa pinakamamahal ko na si Doktora Julieta Tan Castro. At magandang umaga din sa iyo, Sir Conrad. Magkaroon naway lahat ng mapagpalang araw sa ating lahat. Amen, amen. Hello po, Sir BJ. Ayan, good morning sa iyo dyan. Maraming salamat, anak. Ayan, and also kay Ma'am Cecil Ampig, Ma'am Jovelyn Gonzaga, and also kay Sir Jeffrey Onsat. Good morning, and also kay Mar Herete o Garete ba yan? Ayan, and also kay Ma'am Lydia Fusin, Ma'am Teresa Mejias, Ma'am Asmina Banto, and also kay Ma'am Rosario Taler Campos. Ayan, hello po. And also kay Ma'am Linda Quinones, and also Ma'am Girly Aguilon, and also kay Isaiah Cosare. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat. And also kay Ma'am Edna Tadeo, kay Ma'am Jessica Mendoza, good morning. And sa mga iba pang mga live viewers, Sir Jeffrey Onsat. Ayan, talagang si Sir Jeffrey at si Ma'am Girly Aguilon. Nanonood na rin. Ma'am Mirla Analige, Ma'am Sandra Bergancia, kay Ma'am Maylene Cosare, kay Sir Emil Balecuatro. Ayan, good morning po sa inyo po. At kay Ma'am Joy Estolonio. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat, mga kapatid, no? At ayan, sabi nga dito ni Sir Mar
Garete ay good morning Sir Con and Doc Julie. Ayan, good morning po. Maraming salamat sa mga viewers at kayo ay bumabati din sa amin. At medyo naawa ako sa sarili ko. Kasi hindi ko na po nababasa yan. Bakit gaya? Ganun na ba ako Siguro ilapit nyo yung monitor dito. Medyo maliit na rin talaga kasi. Ayan. Si Ma'am Belia Quiñones, nanonood na po. Hello po, magandang umaga po. Ayan. Kasi minsan gusto din nilang naririnig ang boses ko. Kaya lang hindi ko po kayo linya na lang po yan. Parang malapit na ako mag-change ng ng eyeglasses. Yan, oo. Baka kinakailangan na, Doc. Oo nga. Anyway, maraming salamat at batiin din natin ang mga sponsors natin. Yan. Oo, kasi parang nakita ko, aligaga ang Ma'am Genesis Castillo. Ang dami niyang mga ginawa ngayon. Ewan ko, may ano ba ngayon? Ay, hindi ko po alam. Ano yun? Para dun sa break time? Opo, baka po sa break time yan. Parang ang dami nila. O may birthday ba? O ano? Anyway, ano yan? Castle's Kitchen. Yan. Ang mother and daughter kitchen. Spirit Kitchen. At sino pa ba? And hindi ko na, yung parang hindi pa nagpadala. Sino po? Ay, opo. Yung Sir, ano ba to? Si Agadia. Oo, si Sir JR. Si JR Agadia. Okay. Oo. Ay gusto matikman ni Doc Julie ang iyong ang tawag nito? Banana, chips, chocolate chip cake. Yan, basta parang ganun ng ganun ng lasa. Pero sabi ko nga, masarap talaga. At shout out kay Sir JR Agadia. Alright. So, ayan, sino po ito? Si Ma'am Josephine Cardenas. Good morning po sa inyo po. Ayan, welcome na naman sa ating programa. Parang wala nang mga alumni. Oo nga. PSS alumni. Opo, may mga nagko-comment din kanina. May mga nagko-comment po kanina mga PSS alumni po natin. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat. Pero ang alam ko kasi ang mga klase niyang mga karamihan ng ACE, hapon pa. Opo, kaya hapon may po panahon talaga pa yan. sila. Ewan ko lang kung ano na sila, busy na ng Bible notes. Yun. Yan. Pero yun may oras din yun eh. Yeah, Hindi naman the whole day, ikaw ay Bible notes. Nagba-Bible notes. Kasi pag sumobra din po kayo, may yun, may minus po yun. Kaya wag niyong ibigay ang mga buong time nyo doon sa Bible notes. Kailangan nanonood rin po kayo ng IP. ng mga programa ng mga po natin. programa ng Opo. ating simbahan na maisusulat nyo sa inyong warp. Yan, oo. May dadagdag nyo po sa inyo pong weekly accomplishment report. Yan. Meron kasi dyan dagdag puntos din to. Ayan. Happy birthday daw kay Ma'am Jo Marie Tubise. Ayan, happy birthday po. Ayan. Anong area po siya? Siguro sa Pasay West po ito. Pasay West kasi ito si Ma'am Josephine Cardenas Okay. Ayan. Happiest birthday din daw kay Ma'am Christy, sabi po ni Ma'am Sandra Bergancia. Ayan. Kahapon po yung birthday ng aking misis. Alright, so sige po mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami tayong matalakay for this morning. At alam ko naman po ay excited na po kayo matuto ng impormasyon na ibibigay po ng ating tagapagsalita for this morning. Kaya mga kapatid, ay mas maganda, you can be a blessing to your loved ones at i-share nyo na itong link na ito sa kanila. Okay, sige po, let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi si Doc Lani Santos. Hello po, ma'am. Good morning, Hello po. Good morning, Doc. At welcome sa ating programa. At it's nice to see you again. And I hope na kayo po ay ready na sa mga ibabahagi po natin sa ating mga kapatiran po dyan. At muli, it's a great blessing to our loved ones
muli na tayo po'y makapag-enjoy ng ating programa. Alright, sige po, Doc Lani, bati ka muna sa mga live viewers natin. Good morning po everyone dyan sa ating mga masisigasig na IP viewers. Good morning din sa ating lahat dito sa loob ng studio. Kay Sir Conrad. Amen, amen. Yan, na-miss ko Sir Conrad. Si Ma'am, di ko nami-miss. Ayan, binabati ko rin po yung kasama ko, live viewers, si Pinsan Rosalinda. Hi, hello po. Hello po. Yan. Welcome sa aming studio, ma'am. Salamat po, dinala muli ng Panginoon dito sa ating ministry po ng Panginoon, impormasyong pangkalusugan. Salamat din kay Pastor Hill sa gawain na to. I hope na meron po tayong nakukuha, na si-share din po natin. I-share din natin yung link para dun sa mga nangangailangan din po ng mga information na to. Amen, amen. Alright, sige po. At salamat Doc Lani, at nandito ka muli sa ating programa to be a blessing para po sa mga kapatiran po natin. Kaya kayo po mga nanonood, kung meron po yung mga katanungan patungkol po sa inyo pong ngipin, patungkol po sa mga kahit outside of our topic po mga kapatid, ay pwede po namin masagot po yan at tutulungan po namin kayo upang mabigyan kayo ng karagdagang kaalaman patungkol po dyan sa mga ngipin po ninyo. Alright? Shoutout ko lang Sir Gabby Pacba and also si Francisca Sablon at kay Ma'am Julie Castañares. Ayan, hello po. And also kay Ma'am Beth Berzuela, good morning po sa inyo. Alright, so I hope na kayo po ready na at maganda po yung ating pag-uusapan for this morning. Kaya ibibigay ko na kay Doc Lani yung ating discussion for this morning. Sige po, Doc. Yan. Good morning po uli. Balik po uli tayo sa Dental Talk. Amen. At kung meron pong mga katanungan, pwede po kahit hindi may kinalaman dito sa topic ko. So, yan po yung ating topic nakalagay dyan. How healthy is your periodontium? Yan. So, medyo po, no? Hindi agad maintindihan kasi term ano po ba yan. yan? Term po namin yan ng mga dentist, pero malalaman nyo po yan kung ano po yung periodontium. So, pag sinabi po yan na periodontium, yan po ay merong 4 na component. Pag sinabing periodontium, hindi lang po yan iisa. Ito po yung specialized tissues na nakapalibot doon sa ngipin, surrounding the tooth. No? At yung sila yung mga supporters ng ating ipin. Pero iyan po ay 4. So, isa na po dyan yung gingiva. Yung ating gilagid, napakahalaga. Kasama po yan dun sa periodontium. At iyan pong gilagid, hindi lang po yan ngipin lang na sinasabi nating nililinisan, kundi yung gilagid, minamassage din po yan. Kasi merong blood circulation, di ba? Merong mga ugat-ugat na kailangang minamassage din. Parang sa body massage, yan naman, gingival massage. So, mahalaga din po yan. At ang isa po ay yung alveolar bone. Yan, buto na yan. At yung buto na yan ay magandang support din po para po sa ipin natin. Kaya mahalaga din na isa sa mga part ng periodontium, kailangan healthy din po yung buto na yan. Tinatawag na alveolar bone. Yan po yung nakikita nyo medyo brownish po siya. Yun, sa palibot ng tooth root. And then, yung po cementum, yung pong cementum na banggit natin last time, yan po yung nakabalot doon sa tooth root, yung cementum. So, kung doon sa crown, yung nakabalot, outermost, is yung enamel. Pagdating naman po sa root, ang nakabalot is yung cementum. At iyan po ay kailangang naka-embed, natatago doon sa mga bone and gingiva. Okay? Kailangan na andun siya, naka-embed siya doon.
Pero sometimes, di ba, merong exposure. So, na-expose yung root, na-expose si cementum. At doon tayo ngayon medyo nagkakaroon ng sensitivity. Kasi dapat siya ay nakabalot pa rin. So, yan po yung cementum. At malaking bagay, para din sa, yung healthy siya, malaking bagay para sa stability ng ipin. No? So, kaya pare-pareho yan, mga importante po yan. Yung gingiva, gilagid, alveolar bone, yung buto, at saka yung ating cementum. And then, yung panghuli, yun po yung medyo tatagalan natin ng discussion, yung periodontal ligament or PDL or periodontal fibers. Kasi po, yan po naman yung nagdudugtong o connector between doon sa tooth root, di ba? Yung cementum, nababalot siya doon, sa tooth root, and then doon po papunta sa alveolar bone, sa buto. So, connector po siya. Kung mapapansin po natin, yan po ay parang mga fibers. So, hindi talagang nakadikit po doon sa ating mga buto. Meron siyang space. And then, yon yung parang mga fibers na nakadikit all around siya ng cementum na nakabalot doon sa root. Ang tawag din dyan ay PDL at iyon po yung bumabalot sa tooth root. At ito din po ay hindi rigid or matigas, no? Yung fiber na yan. Hindi yan po matigas. Parang may mobility po yan, may movement. So, ito po ay made up of fibers para i-allow po yung slight movement ng ipin. Okay? So, parang makikita nyo, parang may cushion. Pag nakakagat ka ng matigas, hindi agad siya biglang may mabobroken or may madadamage. Bakit? Kasi dahil po dun sa support na yon ng periodontal fibers. So, it has slight movement doon sa ipin, sa loob ng socket. So, ano po ba yung socket or tooth socket? So, iyan po yung pinagtataniman ng mga ugat, yung roots. Kaya sinabing socket, di ba? At pagka binubunutan ng ipin, pag tinanggal yung ngipin, nakikita ninyo yung pinakabutas, ayun na po yung socket. Tapos, namumuo doon yung dugo kasi yun yung magpapagaling sa binunutan, di ba? Ayun po yung tooth socket. Okay? So, yan po yung napakahalaga na healthy itong mga fibers na to. Sila kasi yung nag-a-absorb ng mga forces, yung mga lakas na dulot ng mga kagat or chewing, di ba? Nguya-nguya. Lahat tayo, gusto natin, nguya tayo ng nguya. Wala tayong pakialam kahit matigas yung inunguya, basta masarap yung inunguya. No? So, kailangan, yun po yung ating healthy, yung ating mga periodontal fibers. So, kung titingnan natin, itong PDL or periodontal ligament ay talagang suporta. Napakalaking part niya doon sa mga structures na yon ng ating ipin. Hindi natin pwedeng alisin yung kanyang support, no? Maraming magiging problema. At itong surrounding tissues na to, they work together. Sama-sama silang nagtutulungan. Kaya nga pagka minsan, nagkaroon ng gingivitis si patient, diba? Nababawasan na po yung lakas ng ating ipin, yung functioning, yung itsura. So, yun yung mga nako-compromise kapag ka meron pong naging problema sa isa sa mga part na ito ng periodontium. So, they work together para ma-hold yung ipin sa tooth socket kung saan nakatanim yung ating tooth roots.
At doon naka-anchor. Tingnan nyo nga yung picture, di ba? Naka-anchor siya. Naka-anchor siya ng husto sa jawbone. At ito yung magpo-provide ng katatagan, ng tibay, pagdating doon sa attachment. No? Para mas lalong kapakipakinabang yung pagnguya at pananatili sa tamang tooth position. Kasi nga po, kapag tayo po ay merong hindi magandang kapit, no? Medyo may, sabihin na natin, may gingivitis. So, naaapektuhan po yung ating ipin. Kasi pag meron ng mga itis na yan, ano ba yon? Gingivitis, periodontitis. Ano ibig sabihin ng itis nga po? Pamamaga. Pamamaga. Yan. Yan. Pag may mga itis, pamamaga. Meron bang walletitis? Ay! Naalala ko lang. Parang gustong mangyari sa akin din yun eh. May problema. Oo. So, yun po yung mga magiging kahinaan po ng attachment ng ating ipin. Kapag inuumpisahan na po yun. Kaya nga pag nakikita po namin sa dental chair, yung patient, naglilinis kami, let's say oral prophylaxis, sinasabi na po namin, oy, may gingivitis ka, kailangan aware ka na dito. Kasi ito, dati, nasa molar mo pa lang. Let's say, ang involved ay 2 molars mo pa lang. Sa susunod po niyan, sa premolar, lalakad na yan. And then, lalakad pa yan. So, nahahawa. Kaya, as much as possible, mas early detected po ang gingivitis. Mas maganda po yan na bibigyan agad ng treatment. Let's say, mga super gum care na inaaral natin, di ba? Yung, kasi bakit ba nagkaka-gingivitis? Una lang yan, laziness din eh. Di ba? Katamaran lang din naman. Ano pa bang magiging dahilan? Meron pa ba? Di ba? Katamaran lang talaga ang naiisip namin. Di ba? Siguro ma'am, kakulangan din sa budget. Bakit? Walang pambili ng toothpaste? Siguro ma'am, may kasi halos yung may mga talaga may mga ganon or kukulangan sa budget at the same time kakulangan sa kaalaman. Yan, kaya nga information din. Kala na parang minsan nakala nila okay lang na hindi mag-toothbrush, ganon. Oo. May asin naman sir eh. Pwede rin magmumog ng asin. Yun. Anong araw ma'am? Abo. Asin? Di nung araw asin talaga eh. Sa amin nun, abo eh. Matindi, abo ba? abo pa. Oo, yung... Mag-aabo Ganun ka na pa. talaga, na paghahalataan na yung na tayo nito. Mas matanda so, yun. syempre, na yan eh. Middle age, tapos... Hindi. Advanced ginagamit age. din Oo. yun. Kasi... Tindi na abo, no? Pero Totoo, napakabisa ma'am. niya. No? Panahon nyo yun? Anong abo yan, ma'am? Yung kunyari, nagluto ka ng kahoy. Sa kahoy. Sa sinaing. Parang kasi charcoal. Oo, charcoal. Oo. Ako nga. Yung literal na charcoal. Oo, yun. Talaga ma'am, nagamit nyo po ba yun? Oo naman. Tumibay naman. Hindi siya actually magpapatibay, kundi magpapaputi siya. More on whitening. Oo. Kaya pala may mga sa Shopee. Paano nilalagay mo sa brush mo, ma'am? Siguro. Or gaganon mo lang? Igaganon mo lang? Or... Meron naman kami Hindi toothbrush sabihin, noon. ipapahid ba ma'am? Actually, ginagamit namin yun pag nando kami sa probinsya. Kasi, Mga ilang taon ka nun, Doc, Julie? siguro mga 12. Wow. May nakaka-relate ba dyan? Natandaan mo ba, ma'am? Comment Natandaan nga. mo pa yun, oo. Siyempre, 12 years old, talagang ano mo pa, no? Oo. Talagang fresh na fresh pa sa'yo kasi ilang taon ko pa lang naman ngayon eh. Pero ngayon ko lang yun narinig. Ako rin ngayon ko lang narinig yun. Oo, naririnig Kaya ko. nga, nauso na naman, binalik na naman nila yung Sa charcoal. mga Shopee, ang Diba? daming charcoal toothpaste. Oo. Ganon Siguro din, doon no? nagsimula yun, Doc. Doon siguro yun na... Doon nila kinuha. Oo, akala. Kasi meron Diba? ang charcoal, may component talaga na pampaano ng ng Cleansing and cleansing whitening. and whitening talaga ang charcoal. May sense po yun. Oo, tama. pero yung ilalagay mo Naniniwala ng ako, ma'am. nung ilalagay mo Na ng rekta, charcoal. parang Parang ano hindi yun. kayo maniwala na inabot ko.
Hindi, kasi wala sa itsura mo, Dok. Naku naman. Oo. Diba, sabi nga ni Rosalinda, yung viewer natin dito sa live, parang ang bata. Parang Ay. 35 lang daw siya. Tintin naman talaga. Oh. Kaya nga magbebebangs tayo. Uy, answered prayer! Hinihingan ako ng bebang. Ang bihira. So, yun talaga. Totoo po yun. Yung abo. Yan, may sense. Pero din siguro po may talaga. gumagawa pa nun. Meron pa rin Tingin ko may kaya, gumagawa pa niyan. Kung nangyari nga kay Doc Julie eh. May gumagawa pa niyan for sure, yung mga talagang, as in yung mga deep areas na, yung tipong hindi na inaabot ng palengke. Yung mga ganon, oo. Oo. Try natin kaya yun. No? Try natin. Oo. Balitaan ko kayo, ha? Hindi, sa amin naman kasi, kesa masayang, Yan. nandyan naman di ba? Lagi-lagi kami nagluluto. Ngayon, pagka... Wala pang gasol nun eh. Mm-mm. Wala pa nun, sigurado. May Wala pa kuryente yun. naman. Pero wala pang gasol nun, Masyado mo ma'am. namang inaano si Hindi, Doc. kaya naman kami nagkakahoy dahil masarap ang Oo, luto na sa... kahoy. Side sinain. Kasi may may lasa rin yan Tapos eh. may ano pa yon, yung inano ng kahoy, ano yon? Yung Yan na. parang inanuhan ng kahoy. Sige, ma'am. Ano, Pinoy henyo ba tayo ngayon? Hindi, wag na, erase na lang natin. Kasi ano na yan, hindi na gagamitin ng mga generation ngayon. generation. Hindi. Kumbaga, at least pinapakita lang din natin, Doc, Yung mga na yung mga dati. nakikita natin na Ngayon. charcoal, kung saan Oo, nagsimula saan yun. nagsimula. Ibig sabihin talaga, Talaga, may tested pinagmulan. and proven yun. Yun, Yung tama. charcoal na yun. Yan. Tama. So, yun po, kung gusto niyo pong subukan, pwede niyo pong subukan mamaya. Balitaan niyo ako, ha? Oo. Kasi gusto namin yun. Ako personally, gusto ko siya kesa sa asin. Kasi ang okay. asin masakit, maalat, ganon. Baka mahapdi. Iyan hindi. Oh. Swabe lang siya. Tapos, Swabe talaga yun. Abo yun eh. Oo. yung Swabe ano talaga na, yun. hindi mainit yun Siyempre naman. Take note, hindi yun galing sa baga, Baka naman Baka kasi may nagbabaga. mga viewers tayo dito, yung abo daw. Mas nagbabaga pa, sir. Nagbabaga pa. Oo. Hindi, Lagot hindi po, tayo hindi niyan, po. sir. Hindi po, Lagot hindi po. tayo. Hindi po yun. Yung ano lumamig yung na. tapos na. Oo. Lumamig na, ma'am. Nakatapos ka Linawin ng mo, ma'am. kumain and everything. So, nakaluto ka na nun. So, meron naman kami lalagyan na separate para makita mo na yung abo na yon for toothbrushing. Mm. Wow. Hindi naman yung mismong kahoy. Information yan. Yung kahoy na pinag-abuhan. Yung abo lang talaga. Opo. Di ba? Information talaga yan. Oo. Kasi baka wala at the pang same time, nakakaalam. yung kasing mga abo na yan, pandinis namin ng mga kaldero. Yeah. Ayun Oo, nga ang alam oo. ko. Kaldero talaga. Yun talaga. Oo, Opo. na ano ko yun. Naabutan ko yun, ma'am. Naabutan ko rin naman yun, ma'am. Na igaganon mo yan, tapos igaganon ka Oo, naman. sobra kasi kami mahirap nun. Talaga lang. Hindi. Ano lang naman yun, curiosity. Bakit Curiosity-wise. yung mga nandun sa probinsya, ginagamit nila yun. Kami, pag uuwi kami, magbabakasyon, gagamitin na rin namin. Kasi ginagamit naman nila. Maganda naman effect. Ayun. Oo, yun. Galing. Yun. Thanks sa information. Di ba, malay mo, meron pa pong nagsasaing sa kahoy. Meron yan, meron pa po yan. Itatry For nila sure yan. yan, may gumagamit pa niyan, may gumagawa pa niyan. Oo. Sa Ramos, di ba? Opo. Talaga? Sige. Sige, mga taga-Ramos dyan, gawin nyo yan, assignment. I-report nyo kay Doc Julie. Pag ginagamit mo yung something na hindi pangkarani, very innovative ka ba? Ang tawag sa'yo? Hindi pangkaraniwan. Innovative. Strange. Parang ma'am. ganon, ma'am. Pag kumbaga, resourceful. Yun Ayan. na lang, resourceful ka. Very Pwede. resourceful. Alternative. Yes. Pag wala ka pong pambiling toothpaste. Yun. Okay na. Sige po. Okay na yung abo, ha? Okay, so yan po yung kahalagahan ng maganda po ang ating periodontium, yung mga binanggit natin. So meron po tayong image dyan ng skull. Pakita ko lang po yung skull natin, anong itsura kapag etong kaliwa, yung nasa side na kaliwa,
na andun pa yung alveolar bone. Tapos dito sa kabila, medyo tinapyas na po yung alveolar bone, naka-expose na po yung ating tooth root. Skull lang oo po nga, yan, no? ha? Siyempre, wala na dyan yung mga fibers. Pero sabi natin, pagbuhay, may fibers. Kasi skull na to. Hindi na to buhay, ha? Baka wala namang fibers. Sabi ni Doc, may fibers. Okay, so ito po ay skull at kailangan natin makita paano ba nakatanim tong mga tooth root na to at ano yung connection niya. Paano nga no? ba? Diba? So, ayan po, natanggal po yung bone para lang ipakita sa atin yung image na kung paano siya nakatanim doon sa skull. So, yan, makita natin yung sa loob ng alveolar bone, yung tooth root, at kung gaano siya naka-embed doon sa, pag tinawag pong upper na alveolar bone, maxilla po yan. Kung paano siya naka-embed sa maxilla at doon sa baba naman, mandible. Kung paano siya nakatanim doon sa mandible. O, kung tutuusin, di ba? Kaya minsan napakahirap bunutin pag sobrang mahaba, lalo na yung pangil. Nakita niyo yung pangil niya, oh. Ang haba, siya yung pinakamataas. Kasi sobrang naka-embed siya doon sa alveolar bone. And yung ating periodontal fibers na sinasabi, dahil siya po ay mobile, yun po yung pag binunutan kayo, nakakarinig po ba kayo nung binubunutan ng parang may napuputol-putol? Ganyan. So, yun po yung naka-attach doon. Pag binunutan tayo, naririnig natin parang merong mga squeaky sound. Di ba? Squeaky sound pag tayo ay nagpapabunot. So, ayun po yun, yung periodontal fibers. Sa nervyos mo, hindi mo na maririnig yun. Pagka na-nervyos na, no, hindi na marinig pag binubunutan. So, yan po yung, ang connection po ng healthy periodontium. Na-discuss kasi natin last time yung kami po ni, sino po ba yung kasama ko? Nung last time. Wala kasi si Sir noon eh. Ako. Tayo po ba yun? Opo. Na-take up natin root canal, regarding root canal. So, ang connection naman ng root canal dito sa inaaral nating periodontium ay nape-prevent niya yung reinfection. Bawa, ang isang ngipin, root canal treated. Nape-prevent niya yung reinfection o yung further complication ng isang ipin, no? Ina-allow yung ngipin na ma-withstand niya yung mga forces ng pagnguya, no? Pagkagat. So, habang nagpo-provide pa rin niya ng mga sensory feedback. So, yung root canal treated na ipin, ibig sabihin, kailangan maganda pa rin talaga yung periodontium, yung mga binanggit nating mga tissues. Okay? So, yung pag in-RCT na yung ngipin, di ba, tinatanggal na dyan yung mga infected dun sa loob na nerves, connective tissues, inaalis na yan. And then, pinapalitan po yan ng medicated na cement. So, lahat yon linis na linis kailangan. And then, kailangan yung healthy periodontium, yun yung connection niya. Para po dun sa healing process after RCT at para dun sa long-term success ng RCT procedure. So may kinalaman po yung ating root canal at yung healthy na periodontium. So minsan, pag may patient na gustong magpa-root canal, kino-consider talaga namin how healthy yung kanyang surrounding tissues, yung mga diniscuss natin. At isa pang importansya ng healthy periodontium, nagpo-provide po siya ng stable na foundation doon sa yung ni-restore na ipin, doon sa ni-root canal treated. At nagpe-prevent po siya ng spreading of infection from the tooth to the surrounding tissues. So, yun po yung kahalagahan na meron tayong healthy periodontium. Kasi nga, sabi nga namin, we consider yung healthiness ng periodontium o yung mga bumabalot doon sa ngipin bago siya
iro-root canal. Kasi kailangan stable. Stable yung like attachment doon sa buto ng root, and then yung functioning ng ngipin. Kasi bakit ba natin i-preserve yung ipin through root canal? Para sa ganun pa rin yung functioning ng pagnguya natin. Yun nga lang, hindi na siya ganon katibay. Kaya ang isang root canal treated habang tumatagal, years, ay rumurupok. Kasi nga po, wala na dun yung pagdaloy ng dugo sa loob ng pulp. So, kaya pinoprotectionan po siya ng jacket or crown. So, yun po. And, nako-compromise yung healing process at nagkikreate ng reinfection kapag hindi healthy yung periodontium. Okay? At ang management naman nun, i-address talaga muna yung periodontal problem. Kaya nga merong, halimbawa, gingivitis, okay pa yon, madaling ma-address pa yon. Huwag na pong paaabuti ng periodontitis kasi mas malala po yun sa gingivitis, no? Pag gusto nating ayusin. And then, eto naman po, pagka tayo naman ay nabubunutan ng ipin, so yung mga arrows na yan, sasabi yan na pag once na merong nabunot na ipin, sabi nga natin, hindi lang yun solusyon. Partially solusyon kasi nawala yung cause ng infection, nawala yung mga masasakit, pero meron pa rin siyang dinadalang problem. So, ang tendency niyan, yung mga neighboring ngipin, mag-fall or divert siya doon sa missing na binunot. So, magda-divert siya, gegewang po siya, at yun na po yung paggewang niya, nag-i-invite na po siya ng gum pocket, yan po yung nagiging problema, naiiba na po yung bite, naiiba na yung pagkagat, bababa po yung nasa taas na molar, pag bumaba po yung molar, pababa dun sa may missing tooth, nag-i-invite na naman siya ng periodontal problem doon sa taas. At hahawaan niya naman, ang daming nahahawa-hawaan niya na naman yung neighboring left and right na katabi niya. So, ibig sabihin, pagka tayo po ay nabubunutan, marami pa ring problema, lalo na pagdating sa ating periodontium. Kasi nakakatch niya po yung mga pagkain because of pag ganyan kasi nabunutan, hindi natin aware na yung positioning ng ating ipin, magkakaroon siya ng mga tawag nun, pathways para po sa bacteria dahil gumewang siya gumewang. And then yung mga in-betweens niya, maaapektuhan din. Pag kumain ng pasyente, mapapasakan ng karne, hindi agad maglilinis ng ngipin, magtatagal yung karne doon hanggang sa 1 linggo. Grabe. Ayan. Di ba? Kasi nga hindi nga po naglilinis ng ipin. Tama. Kung hindi ka pa nagfo-floss, mas malaking problema. Ang daming problema na nasisira yung periodontium natin. Tulad niyan, pagdating sa mga extraction ng ipin. Kaya nga po, bago magbunot ng ipin, bago talaga mag-dive doon sa extraction, kailangan pinag-iisipan, talagang pinaplano, at iisipin yung magiging consequence. Kaya nga, may root canal therapy, tulad nung diniscuss natin last time. So, ang mahalaga po dito, na yung pananatilihin natin yung healthiness ng ating periodontium. At iyan po yung gingiva, yung alveolar bone, cementum, at yung periodontal fibers. So lahat po yan may kinalaman sa ating oral health care. No? Yung pangangalaga pa rin natin sa ating ipin para hindi tayo mag-i-invite ng bacteria doon sa ating mga ipin. So it helps a lot kapag meron tayong every 6 months
visit sa ating dentist. Hindi po 1 year. Every 6 months. Kasi nga po, talagang hindi natin alam na meron nang nagaganap na mga caries, hindi mo agad nararamdaman. So, mas maganda, meron po tayong ganong yung regular dental visit po sa ating mga dentista. So, yan po muna yung ating lesson about periodontium. Yeah. Okay? Nakinonect natin dyan sa root canal last time and extraction. Ayan. Okay po. Alright, sige po, maraming salamat po, Doc Lani. Napakaganda po nung binanggit ni Doc Lani last time, no? Or yung kanina na binanggit niya po na hanggat maari talaga ang mga dentista ay gusto talaga nilang ma-preserve ang ating mga ngipin. That's why, buti na lang at merong pinagkalooban ng wisdom ng Diyos ang mga doktor na ito para ma-formulate yung root canal therapy or yung mas kilala nating RCT. Para kasi dati lang naman for sure puro bunot lang dati. Yes. Walang hindi pa nila alam yung yung RCT or yung root canal therapy po na yan. So ang pag nakita nilang hindi na maayos, pag nakita nilang medyo nagawa na nila is bubunutin na nila yan. Yan, bubunutin na nila yan. So, yun po yung natin. Yun po yung ina-avoid as much as possible ng mga dentista na sa ngayon. Kasi nga, napag-aralan nila, nag-i-increase din or nag-i-update din mga kapatid. Kaya kapag kayo po ay sinasabihan na i-RCT or i-root canal therapy, ay ibig sabihin lang nun, pine-preserve po nila yung magandang ngipin po ninyo. Kasi sabi nga ni Doc Lani kanina, iba pa rin yung natural teeth . Iba pa rin po yun kaysa sa lalagyan ng pustiso or lalagyan lang ng So iba pa rin mga kapatid. Kaya kung kayo man ay na candidate for root canal therapy, mapalad pa po kayo noon, ibig sabihin. Kasi pwede pang i-preserve . Ibig sabihin lang po noon kasi kaya pa na i-preserve yung ngipin po ninyo. Pero pag ang doktor ay umiling na, ibig sabihin patay na talaga yung ngipin. Yes, correct. Diba? Ganun lang yun . Pag napapailing talaga kami, sir. Pag sinabi na umiling na sila, wala na. Dead end na yun. Ibig sabihin, bubunutin na. Pero hindi sa nangangahulugan, gusto nila yun. Ayaw nga nila yun . Ayaw nga nila magbunot . Hanggat maaari nga, ayaw nila kasi, syempre, ikaw ba naman, nakita nyo po yung itsura ng ngipin natin kanina. Ang lalaki po nun, ang haba. Papabunot mo kay Doc Lani. Ilan taon na si Doc Lani, di ba? 63. Kaya please lang, ayoko na magbunot. Bubunutin niya yon. Hindi na ganun kalakas yung braso ni Doc Lani, mga kapatid. No? Kaya, anyway, so yun po yung binibigyan ko po ng idea sa inyo. Kaya pag nasabing, na root canal therapist yan, or candidate for root canal, ay mapalad pa po kayo. Although yun nga, may kamahalan, pero tignan nyo po yung benefit na makukuha po ninyo pag in RCT po yan. No? So, I hope maliwanag po yan. Medyo tayo, no, Sir John? Medyo malaki yung delay natin, no? Mahina ang signal ng internet. Okay. Kaya pala. Alright. So, kaya medyo malaki yung agwat ng delay natin. Well, anyway, so kasi ngayon pa lang sila nagko-comment ng mga kalde-kalde. Kanina pa po namin usapin yan, tangkay actually. ng bayabas, sabi niya, Yung tangkay daw ng bayabas. Yung iba ngayon palang bumabati ng good morning. Akala nila ngayon palang nag-start ang show. Kanina pa po kami nag-start ang show. Ayan, medyo delay po kami. It is because of our internet connection. Alright, ito po, sagutin po natin tanong po ni Sir JV Oribelio. Sir Conrad, may tanong po ako. May connection po ba ang pagsisigarilyo po ay nakakasira din po kasi nakakasira rin po ba? Kasi po yung tito ko po lagi nasisira lagi ang ngipin. Opo, totoo po yun. Totoo po talaga yun. Eto po, si Doc Lani magpapatunay po sa inyo bilang dentista.
Because yung sigarilyo ay mayroong nikotina or yung nicotine na kahit ano po yan kahit vape. Yan. So, meron pong nikotina po yung mga yan na pwedeng kaya nga meron tayong may tawag tayo sa ngipin na yan, Dok smoker's teeth. Yun na lang. Hindi, meron po yan, may tawag po dyan, na pag ngumiti na agad, alam na ng doktor na, naninigarilyo to. Smoker to. Kasi may kita mo po yan, naninilaw, tapos, try nyo pong ganito. Ipatry nyo po sa tito po ninyo. Wag ka na po, no? Sir JV. Baka kasi, or Sir Oribelio. Try nyo po, kuha ka na po ng white t-shirt, no? Tapos yung tito mo, anuhin mo mo na sigarilyo, ibuga niya doon sa white t-shirt. Ang kulay po nung ibubuga niya, pag afternoon, kulay yellow. That's the nicotine. Yun po yung nikotina. Para makita po niya. So ngayon, magi-stain po yun sa sa ngipin. Na which is yun yung sasabi ni Doc Lani, nasisira po ng ngipin po nung tito po ninyo. Tsaka sir, yung po niya, yung blood circulation, naapektuhan po. Kaya ang nasisira yun, yung mga gilagid, nasisira. Naapektuhan talaga yung blood circulation niya. Yan. Isa pa yun sa nicotine effect. Yeah, kasi pinapatay niya po So, pag hindi na maayos yung blood circulation, yung itsura, yung ngipin, nagiging dilaw, nagiging itim, so hindi na maganda. So, mabilis pasukan ng bakterya. So, pag ang gums po natin ay hindi na maganda, syempre doon nakakabit yung ngipin So, nagkakaroon ng problema po. So, yun po, Sir JV Oribelio. For sure, yan po talaga yan. No? Lalo na kung ang tito po ninyo ay chronic smoker na, or ibig sabihin ng chronic, matagalan na po. Or ever since na siya po or ilang taon na siya na nagninigarilyo, mas lalo na po. Mas lalo na, Sir JV Oribelio. Alright? Pero salamat po sa tanong po ninyo. At least, ay baka isa po yan sa mga didiscuss po ni Doc Lani sa mga susunod. Ano ba ang epekto ng paninigarilyo sa ating ngipin? Yun. Ay talagang matindi yan. Siyempre, ini-educate din nila Doc Lani yan sa mga pumupunta sa kanya. So, matindi. Grabe po yan. Grabe po. Kala lang natin, sa lungs lang po siya, no? Kahit nga sa kamay kahit nga mismo sa kamay, kung ang sigarilyo pa po nila ay yung mga traditional na mga yung sinisindihan pa, pag umabot yan hanggang dun sa mapapansin po ninyo, manilaw-nilaw din po yung kamay nila. It's because of the nicotine po. Ganun po talaga. Pero anyway, po yan, pwede pong ma-discuss po yan ni Doc Lani po para po sa inyo. Binigyan niyo po siya ng panibagong topic para po for the next natin, mga discussions po natin. Yeah. Sabi nga ni Sir Cesar dito, nangingitim po ang gilagid pag naninigarilyo po. Yun yung sinasabi ni Doc Lani, na namamatay po kasi yung mga blood vessels. Kaya po ganun. So, kaya mga kapatid, no, wala po talagang magandang maidudulot ang paninigarilyo. Kaya pasaran na lang yan. Joke lang. wag po, baka pumano tayo dito, no. Pero alam naman nila yan Nakalagay mismo sa pakete po nila mismong sila. Akalain mo nilalagay nila yung maidudulot ng paninigarilyo. Kaya no wonder kung bakit nagiging Pero dami pa rin tumatangkilik. Kahit nga nagmahal na tumaas ng presyo ng sigarilyo. Akalain mo meron sa 7-Eleven parang mga nasa 300 per pack na 300 per pack na yung 20 pieces yata or 25 pieces. 300, akalain mo. So malaki pong malaki pong lip yung yung taas na yun. Dati parang mga nasa 70 or 50 pesos lang yan. 300. Kalahin mo, ilang kilong bigas na yon para sa pamilya ninyo. Sige, wag na po natin talakayin po yun. Baka kung saan tayo mapunta. Well, anyway, salamat po kay Doc Lani for giving us enough information about this topic.
It's a great topic mga kapatid. Huwag nating babaliwalain po ito. No? Yung technical term na periodontium, pero ang pino-point out po niya ni Doc Lani is yung alagaan lang natin yung ating ngipin mga kapatid. Ay, huwag natin katamaran na magsipilyo. No? Kaya maganda kahit yung sabi nga ni Doc Lani, flossing, napakaganda po nun. Huwag na pa natin kakaligtaan po yun. Okay? Sige po, at pag in-end natin to, Sir John, ano kayo mangyayari? Mapuputol? Hindi naman siguro, ano? Re-upload na lang si John. Kasi medyo delay. Medyo delay. At siguro maganda, ma-monitor muna nila yung FB bago nila ma-end live. Baka kasi biglang maputol yung ano natin. Anyway, so, pero feeling ko parang bumabalik na Sir John, kasi Sir Cesar Deos, nagko-comment na patungkol doon sa paninigarilyo. Alright, so again, maraming salamat po mga kapatid for being with us. At sabi nga ni Doc Julie, try nyo yung abo. May binabanggit kanina yung yung ano tawag nito, yung bayabas. Tangkay man ng bayabas, oo. Oo. Naabutan mo yun, Sir Romir? Nakikita. Nakikita. Ayan. Sabi nga ni ni Mama Linda, ang dentist noong araw, pag sinabi magpabunot ng ngipin, ang patient bunot talaga, walang nagsabi na pwede pa-masave. Yeah, totoo po yun. Oo, wala po talaga. Hindi naman po. Kaya nga, salamat na sa Panginoon at binigyan ng wisdom ng Diyos sa mga doktora na ito na magkaroon ng root canal therapy. Kumbaga pag sinabi mong dentista kasi agad bunot Oo. Parang ang role lang nila taga-bunot. Pero ang role talaga nila mga kapatid ay alagaan, hindi taga-bunot. Yes. Ang role ng dentista is to preserve our teeth. Yun po talaga yan. Sila ay tuturuan kanya maglinis, tuturuan kanyang mag-ayos ng ngipin. Kaya nga may braces pa nga papagandahin niya pa yung ngipin mo. Yan ang role ng dentista. Hindi role ng dentista magbunot. Yes. Okay, sige po. At baka may gusto pang sabihin si Doc Lani at si Doc Julie para po sa inyo. Sige po, Doc Lani. Yan, tama po yun. So, basta stick lang po tayo mag-ask ng information dito sa ating IP para marami pa tayong matutunan. Thank you po. Sa mga comments, thank you. Alright, sige po. At Doc Julie. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na visit your dentist at least twice a year. Yes. Para maging maganda ang ng ating mga ngipin. Yun lang po, maraming salamat. Yan, thank you po, Doc Julie at Doc Lani. Maganda yung visit. Or magkaroon talaga kayo, yan, sasabi ni Doc Julie, magkaroon kayo ng personal dentist. Kahit hindi si Doc Lani, mga kapatid. Kahit hindi ko po ini-endorse dito si Doc Lani. Pero kung malapit kayo sa kanya, much better. Walang problema po yun, no? Pero magkaroon kayo ng personal dentist or family dentist. Yan. Magkaroon po kayo niyan, mga kapatid, para ma-orient kayo ng tamang paglilinis ng ngipin, tamang pag-aalaga ng ngipin. Lalo na pag mayroon na kayong mga anak na maliliit, magkaroon po kayo ng family dentist. Okay? So again, maraming salamat, Doc Lani. Salamat sa topic po na ito. Mamaya, e-air na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. May mga magagandang pag-uusapan na naman kayo dyan, lalong-lalo na yung mga mothers. So please, tune in all mothers and also families na pwede mag-join dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.